Good morning, good afternoon, and good evening all over the world. Ayan. Nasa pangalawang episode na po tayo sa aking Dear Ate Maya story, guys. Thank you po sa inyong lahat. Ayan. Ngayon, isang letter sender na naman ang babasahin. Galing po ito sa isang napakabait at napaka-supportive na kaibigan. Ayan. Minsan, hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao. Lalo na kung alam mo na sa simula pa lang, puro salita lang. Ayan. Time check muna tayo, guys. It's 9:30 in the morning. Alas 9:30 ng umaga. Ayan. Okay, simulan ko nang basahin ang kwentong ito, guys. Dear Ate Maya, good morning sa iyo, Ate Maya, at sa lahat ng mga followers mo dito sa YT. Bago ko po simulan ang aking kwentong pag-ibig, kumusta ka na, Ate Maya? Ay, wow, okay lang naman ako. Ayan. Ako nga pala si Simon. Ate Maya, kaya ko po naisipang sumulat sa iyo para po maibahagi ang aking kwentong pag-ibig at para po kapupulutan po ng aral sa lahat. First year high school pa lang ako noon. Nakilala ko siya, Ate Maya. Itago na lang natin siya sa pangalang Miss M. Ayan. Noong una, napakasuplad at napaka-arty na akala mo kung sinong maganda. Nagdaan ang mga araw, buwan. Ganun pa rin yung ugali niya, Ate Maya. Hanggang sa dumating na yung araw na nagising na lang ako at hinahanap-hanap ko na siya, Ate Maya. Sana all. Yun pala yung sinasabi nilang puppy love. Love at first sight. Tanda ko noon, buwan ng March noon. Malapit nang matapos ang klase kaya sobrang lungkot ko noon, Ate Maya. Dahil matagal ulit kami bago magkita ni Miss M. Kaya isang araw bago matapos ang pasukan, tinangka ko po siyang kausapin. Pero hindi ko po nagawa dahil lagi pong nakabuntot ang kanyang manliligaw. Nalungkot ako noon sobra, pero wala akong magawa. Hanggang sa dumating na yung araw ng bakasyon namin. Ilang araw pa lang ako sa bahay, Ate Maya, sobrang bagot na ako. Boring na masyado. Yung parang gusto ko nang hilahin ng araw para dumating na naman ulit ang pasukan. Kaya ang ginawa ko nun, Ate Maya, nagbabasa na lang ako ng mga books para pampalipas po ng lungkot. Hanggang sa dumating uli ang pasukan, Ate Maya. Maaga akong naligo at pumasok sa school dahil excited akong makita si Miss M. Ako yung pinakaunang estudyante na pumasok sa unang araw na yun ng second year. Ayun na po, Ate Maya. Nakita ko na si Miss M. Sa wakas. Kinilig ako ng sobra nun, Ate Maya. Dahil mas lalo ko siyang gumanda.
Nilapitan ko siya at di ko napigilang yakapin siya, Ate Maya. I like it, I love it, I want some more of it. Ilang segundo na paatras ako, Ate Maya. Tinulak pala ako ni Miss M. Napahiya tuloy ako. Pero okay lang. Nayakap ko naman siya. At natanggal yung pagkamis ko sa kanya. Tanda ko noon, Ate Maya, nasa middle of school year na po ng second year high school noon, niligawan ko siya. At hindi nagtagal, Ate Maya, sinagot niya ako. Kaya sobrang happy ako noon. Dumaan ang mga araw at buwan. Sobrang happy ako sa relasyon namin, Ate Maya. Hanggang sa dumating na yung high school graduation namin. Pareha kaming nasa high honors noon, Ate Maya. Sobrang happy ako noon. Ulit, nagkahiwalay na naman kami. Dahil bakasyon na naman, uwi na si Miss M sa kanilang province at naiwan ako dito sa Cebu. June nang bumalik siya, nagkita kami ulit. Grabe yung pagkamis ko na naman sa kanya, Ate Maya. Yung kiss to the max talaga. Kahit maraming tao. Sana all. Yung tipong wala na akong pakialam sa iba. Yung pwede nga lang noon sa hotel ng diretsyo namin, Ate Maya. Kaya lang hindi pwede. Dahil pareha kaming may mga pangarap sa buhay. So nag-usap kami kung saan kami mag-college nung time na yon. Si Miss M, gusto siya ng STI College. Ako naman, gusto ko sa UC. Kinumbinsi ko siya noon na sa UC na kami mag-aral, pero ayaw niya talaga kasi malayo daw sa kanyang boarding house, Ate Maya. Kaya ako na ang nag-give in. Sa STI na rin ako nag-aral at kumuha kami ng 2 years information technology. Pero iba ang course na gusto ko noon. Criminology ang beat ko noon, kaya lang dahil ayaw kong mapalayo kay Miss M. Ate Maya, sinunod ko na ang aking puso. First year college kami noon, sobrang saya pa namin, Ate Maya. Fast forward po tayo, Ate Maya. Pasukan ulit ng second year college namin. Maraming new student na nag-enroll sa STI noon. Ako naman, siguro dahil sa kabataan, sa sobrang bata at hindi pa matured ang isip ko noon, ako ay nahuhumaling na sa iba, Ate Maya. Hindi ko namalayan at ako'y napalayo na pala sa aking kasintahan. Lagi na kaming nag-aaway noon dahil lagi na siyang nagsisilo sa akin, Ate Maya. Pero binaliwala ko ang lahat ng iyon. Dahil nga yung buong atensyon ko ay napunta na sa iba. Hanggang sa dumating na yung araw na totally naloko na ako at nakipagjowa na ako sa iba, Miss Maya. Tuluyan ko nang binaliwala si Miss M. Ipinagpalit ko na ang 4 years namin bilang GF and BF dahil lang sa isang magandang dilap. Napakatanga ko that time, Miss Maya. Napakagago ko. Bakit? Dahil niloko ko si Miss M ng harap-harapan.
Dumating yung araw ng aming pagtatapos sa kolehiyo, Miss Maya. Nagiging cum laude ako at naging high honor naman sa Miss M. Pagkatapos noon, hindi na kami nagkita pa. Wala na kaming closure. Ako naman ay patuloy sa kagaguhan noon sa mga babae. Paiba-ibang babae. Hanggang sa dumating yung araw na siguro nagsawa na ako at naalala ko na yung mga kamalian ko. Pero sa kabila nun, ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Kumuha ako ng BS Criminology sa UC, University of Cebu. At nakapagtapos ako. Year after, namatay ang aking dad. Kaya hindi na muna ako nagpatuloy at nag-board, Ate Maya. Tinake over ko po yung naiwang business ng aking papa dahil na rin ako yung panganay na lalaki. Matagal din ako humawak sa business na yon. Habang nasa business, sinabay ko rin ang pagba-vlog. Nag-vlog ako ng mga kilawin yung mga entry ko noon. Nakapag-guest na rin ako sa GMA Cebu as aspiring vloggers. Akala ko noon tuloy na yung aking pag-wawaiti. Dahil nung time din na yun, nakilala at nakita ko ulit si Miss M. Isang buwan noong nakita ko ulit si Miss M dito sa YouTube. At nung time na yon, nag-decide na ako mag-take ng board exam. Take 1 lang, pumasa ako, Ate Maya. Sabi ko sa sarili ko noon, ang swerte ko. Dahil nakita ko na yung teenage GF ko at pumasa pa ako. Napaka-timing at napaka-bless ko at that time, Ate Maya. Dumating yung araw na tinawag na ako ng aking sinumpaang profesyon. Kaya naiwan ko si YouTube. Pero patuloy pa rin po akong nagsusupport. Dahil sa isang babae na sa ngayon ay nasa larangan na ng YouTube. Miss Maya, sa ngayon isa na akong ganap na pulis. At patuloy pa rin sinusuyo ang babaeng minamahal ko. Sana Miss M, pagbigyan mo na ako ulit. Para maipakita ko sa iyo na nagbago na ako. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong pag-ibig, Ate Maya. Maraming salamat po at more power po sa iyong programa. From Simon po ng Bohol, Cebu.